Kaswabe, this is the 2024 VinFast VF7. I want to say thank you to VinFast Philippines for allowing us to review this family EV SUV. Sa lahat ng information na kinakailangan mo, ilalagay ko lang dyan, Kaswabe, sa pin comment below. Anyway, Kaswabe, this one is the third electric vehicle na showcase natin from VinFast. Ang una is the VF3. It is a crossover city car. Yung VF5 naman is a highway cruiser. Etong VF7, Kaswabe, it maximizes everything. Lahat ng potential, lahat ng capability ng VF3, VF5 nandito na. Power, quickness, spacing. This one is equipped with a dual motor, all-wheel drive, Kaswabe. Dalawang klase ng variant. Meron tayong base and yung plus. The base is 1.4 to 1.7 million pesos and the plus version is 1.7 million to 2.3 million pesos. On this video, i-check natin kung ano ang mga notable features and after that, sa loob naman tayo para alamin natin ang mga interior details. Suwabe, let's begin. Kaswabe, let's start with the front fascia. Sa VF3, VF5, what you get is a V-grille papunta dito sa V emblem natin. But here sa VF7, ni-replace ito. Mas pinaganda kasi naging LED DRL mula doon sa dulo hanggang dito sa ating V emblem. Yan yung significant changes, okay? This one is for your ADAS. And you get 7.5 inches na ground clearance. Front aprons natin, we have air passage to increase the efficiency of our aerodynamics. The headlamps is auto leveling naman with projector bulb. Well, Kaswabe, some big significant changes comparing sa VF5. Dito nga pala sa wheel and tires natin is 245, 45, and R20. Black yung fender natin with the safety markers. Meron kang wheel cover. So halata mong electric vehicle ang ating VF7. Doon kasi pag tinignan mo yung wheels natin, akala mo combustion engine yung automobile. Naka-rotor disc tayo, tapos ang gulong ay Goodyear Eagle F1. So Kaswabe, dito sa side profile niya, makikita natin power folding mirrors tayo when you lock, repeaters, then camera, blacked out the A-pillar. Pag ikinumpare mo yung length niya laban sa isang VF5, this one, mas mahaba siya ng around 20 inches. Malalaman yun talaga na more space ang capability ng isang VF7. Concealed yung mga door handles natin kasi sa VF3 and VF5, kitang-kita mo yung traditional talaga na door opening handles. So ito, whether you lock it or unlock, basta kinakailangan, i-press mo lang dito ng thumb mo and sabay pull for you to open. Check naman natin dito sa rear fascia. Moving naman sa rear fascia niya, mas premium yung build ng design language. Mapapansin natin, rear spoiler, mahaba yung third brake light natin, may dot dito na red, I don't know kung para saan to. Shark fin, dito kasi sa mga VF5 for cosmetic purposes. Pero ito, fully energized, yung mga rear LED tail lamps natin, talaga nag-glow yan, dancing lights sila. Then bawat corners natin, ito, mga turn markers yan, ala boomerang yung style, it has contour na blackout dito, and power pala ang ating tailgate, which is doon sa base version, manual yung pinaka-opening. So sa akin na, rough estimation, kung titingnan ko, ang cargo space natin dito, around 370 liters. Pero pag finold down natin yung second row seating, ang rough estimation ko, aabot siya ng 1,370 liters. Okay? Marami ka nang pwedeng ikarga dito. Buong pamilya, pwede na natin isiksik dito. Suwabe, pag-usapan natin ang specs ng ating VF7. Okay, this one is equipped with a dual motor 75.4 kWh battery. It makes 350 horsepower kasi doon sa VF3 around 50 lang or 40 plus yon. Sa VF5 naman is 135. But today, meron tayong 350 horsepower and 500 Nm of torque. Ito, 0 to 100, kahit papano, nasa sports car territory ng mga V6 or 4-cylinder na naka-turbo, 0 to 100 is 5.8 seconds. Charging time niya is 10 to 70% nga pala. Pwede mong kunin ng nasa around 24 minutes. Ganun lang kabilis. Ang full battery niya is 496 kilometers. And of course, the top speed is 175 kilometers per hour. Check naman natin kung ano ang mga interior features. Kaswabe, this is another day kasi nagkaroon ng korupsyon ang aking file. So, kinakailangan bumiyahe ulit ako para mag-reshoot tayo
ng VF7. Nandito na tayo sa second row and maluwag ang spasyo dito. Ito yung mga allowance natin for my knee room, and ito naman sa ating ulo. I am 5'10.5". Maluwag ang seating capacity natin. Actually, kahit 4 na adult, kayang-kaya to. So what we get here, meron kang dalawang vents, USB Type A and Type C. Meron kang storage for smaller things, mga susi, cellphone. Dito may konting naka-wave lang na bump pero doesn't create any obstruction. Heat pocket, pwedeng paglagyan ng mga documents natin. Wala ka lang map lights here because LED lights are on both corners with the grab handle. Medyo mataas lang yung platform dito pag nisilip tayo sa window. White contrast stitching, brushed aluminum ng mga panel, 8 speakers ito, and talking about 8 airbags rin ang equipment ng ating plus version rather than doon sa base na 6 lang, kasi dito nagkaroon ng additional 2 for the shin protection dito sa driver cockpit natin. We get a proper armrest, walang butas dito kasi ang cup holders ay pag pidress mo to, magde-deploy siya, yun yung maganda niyan. So, talking about again sa unit pricing niya, 1.4 to 1.7 yung base version. Single motor lang yun. Ito naman yung pinaka mataas sa lahat ng mga VinFast na automobile na ginawa natin. Kaya this one is my favorite. All-wheel drive ito, 350 horsepower, 1.7 to 2.3 million. Bakit dalawa yung presyo ng bawat dalawang trim level? Kasi pwede kang mag-monthly subscription sa battery, and yung isa naman, whole unit yung bibilhin natin katulad ng nakagisnan natin ngayon. Meron lang 2 option. Huwag kayong maguguluhan. Huwag rin kayong magagalit kasi it depends on you kung ano yung mas babagay sa lifestyle natin. Ngayon, pag kaya nyong bilhin yung unit kasama yung battery, mas maganda. Pero pag gusto nyong mas meron siyang discounted price sa MSRP, like this one, 1.7 and 2.3, almost 600,000 yung matitipid natin, pwede kang mag-monthly subscription. Yung presyo, ilalagay ko na lang dyan sa pin comment below. Huwag kayong mag-alala kasi meron naman tayong warranty. Okay? Sa unit warranty natin, meron tayong 10 years, and even sa baterya natin, meron din tayong warranty. Tapos nandyan na rin yung mga free maintenance natin. Pag nag-below 70% yung baterya, pwede nilang i-replace ito katulad ng cellphone. Pag less than 70%, ang ginagawa natin, papagawa natin yan, sarili nating gastos. Pero ito, via replacement ang gagawin natin. What will work for you? The monthly subscription or yung hindi na ako mag-monthly subscription, diretso na pag ginamit ko one time big time na 2.3 million pesos. Dahil naka plus version tayo, ang gamit nga pala sa ating mga seats is vegan leather. Walang ini-slaughter na mga animals at pinahirapan dito. We are done here. Transfer naman tayo sa driver cockpit. So, welcome sa ating driver cockpit of the VF7. Nga pala, nasa VinFast Manila Bay tayo. Yung earlier na mga materials natin coming from VinFast Asiana. So, kakabukas lang nila raw nung 25th October. Hindi, November. Medyo naguluhan ako. So, shout out sa inyo dito sa VinFast Manila Bay. Sa lahat, ito yung pinaka malapad, and sabi ko nga sa inyo, hindi overstyled yung interior cabin ng every VinFast. Yun yung nagpaganda sa kanila. Simple and basic pero solid yung pagkaka-build sa kanya. Unlike others na puro kalandian, medyo awkward, hindi siya nagiging kumbaga out of ordinary talaga. Pero ito, sakto lahat. Tapos yung dashboard natin, pa V-shape, dito sa taas, pa V-shape din. You get the same character kung ano yung nasa likod. Tapos magaganda naman and solid yung mga feel ng mga switches natin. The steering wheel is semi-sport steering wheel. Meron tayong cruise control. Manual adjustment nga pala ito. Wala lang tayong gauge cluster dito because parang ala Tesla na meron tayong giant tablet sa gitna, which is this one is a touchscreen monitor 12.3 and maganda yung pinaka-definition niya. Bawat vents natin slim and sleek. Yung isa dito, dalawa, tapos dalawa. And yung gear selector natin is lahat toggle switch. You have to press down. Wala tayo ritong yung mga gear lever talaga. So non-traditional siya, which is I find it very cute and easy to play with. Charging platform, 3 cup holders, 2 USB Type A, storage ka na pang malapad at mahaba, kasyang-kasya dito, volume knob, hazard switch, and yung lock and unlock natin is located dito sa center console, pero doon sa VF3, tama, nasa baba ng ating infotainment system. Maganda yung thickness ng mga side bolsters natin kasi mas mabilis pa to sa sports car po.
ay mas stronger pala. Pero sa pagdating sa 0 to 100, maybe match rin sila. So dito sa infotainment system natin, meron tayong Apple CarPlay and Android Auto, pero kinakailangan yata ng wire to connect, hindi siya wireless. Pero okay lang rin, may mga games tayo, Big Air. So pag medyo boring ka na ng konti, nag-aantay ka, di ba? 5 modes, meron tayong Eco, Normal, and Sport. Nagbabago yung pinaka-image, nababalot na aura sa bawat object dito ng VF7 natin. Meron tayong Pet Mode, it will indicate na okay lang yung aso natin. Please don't worry, we will be back. Yung climate, nakaangat siya. So hindi ko na lahat babasahin. Yung po ng monster, ng dog, andyan. May wash mode. Siyempre, mga bintana, kinakailangan fully up yan. May camp mode tayo. Then, yung camera, every angles is malinaw naman kahit papano. Hindi pa lang natin nakita paggabi kasi wala pa tayong proper lens out dito na yun yung pinapangarap ko at least 7 days or 5 days meron tayong in-depth review kahit gabi. Makikita natin kung gaano kaliwanag yung mga camera natin and ventilated yung mga seats natin, and again meron tayong added dito na safety kasi meron tayong airbag sa sheen. Heads up display ala snow and ice yung kulay niya, medyo blue and white. Abangan nyo kasi i-feature ko rin nga pala yung video nung pumunta kami sa Vietnam. Sobrang dami kasing ganap doon, and naisip ko lang na kinakailangan i-post ko rin para malaman nyo kung ano yung mga nangyari, and yung factory, I'm very proud para ipakita sa inyo kung ano ang meron doon. Hektarya, libo talaga, ganun kalaki. Nakakaingit lang. Sana sa Pilipinas soon magkaroon ng ganyan, pati mga electric bus nila, e-bus, lahat ng scooter, ng motors, yung paint shop, yung sa battery, 'di ba, yung assembly, lahat ginagawa doon. Yun ang kinakailangan natin makita. So anyway, maraming salamat, and I hope naka-subscribe ka kasi marami pa tayong ihatid from VinFast and sa mga rare na automobiles dito sa Pilipinas. Don't forget to subscribe on this channel, and sa mga Instagram and TikTok ko, same pa rin, Rico Suave. Lalabas na yung merch natin, pakiabangan na lang yan. Salamat sa support ka, Suave, and God bless. That's it. More power and more performance.